8:30 a.m. here in Thailand. Hindi masyadong kita pero masyadong foggy, guys. Ganda ng flowers. Welcome to Pinay Expat in Thailand channel. This is Janet and hope everybody is well. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-share at nag-subscribe ng ating videos. At sana po ay patuloy ninyong suportahan ang ating munting channel. God bless you guys! At flex ko lang po si Miss Aisa in Nepal Vlog. Maraming salamat po sa inyong encouragement. Today guys, let's talk about the Thai wedding ceremony according to the Thai culture and tradition. So first guys, let's talk about the marriage proposal. So sa marriage proposal guys, most of the time, before binibigay ng parents ng groom yung approval for the marriage or for the proposal, ay nagko-consult muna sila sa monk at tinitingnan ng monk yung birthday ng couple if they're compatible or not. But still guys, kahit anong result nun, nasa couple pa rin kung itutuloy nila yung marriage or not. But the thing is, the approval of the parents ay very important sa kanilang kultura. If everything is okay already guys, kung approved na sa both family yung marriage, doon na nila ini-negotiate yung dowry or sinsot in Thai. So hindi ko lang alam kung tama yung pagkasabi ko. Ang sinsot guys or ang dowry ay magdidepende din sa status ng bride. A Thai friend of mine, sabi niya na kapag ang bride daw ay may PhD degree, pwede daw humingi ng malaking halaga as a dowry yung bride. So magdepende sa status ng bride. If masital na yung dowry guys or yung sinsot, doon na nila pag-uusapan yung number 2, yung choosing the wedding date. So pag choose ng wedding date guys, importante sa kanilang kultura na itanong sa monk kung ano yung pinakamagandang araw para sa wedding. Parang lucky day for the wedding guys. So kung may wedding date na guys, doon na papasok yung number 3, which is the wedding invitation. Wedding invitation guys, napapansin ko lang dito kasi parang postcard lang siya na may picture nung couple at saka venue at saka time ng wedding. Tapos nakalagay yun siya sa isang envelope guys na may pangalan na ng guest. So yung envelope na may pangalan ng guest, doon din ilalagay ng guest yung pera na ibibigay nila sa couple. So dito guys, yung gift nila ay hindi talaga yung tulad sa atin na rice cooker, glasses, plates, yung ganon. Dito guys, pera ang binibigay. Sinisilid nila sa isang envelope kung saan nandoon na yung pangalan ng guest. So, in short, malalaman ng couple kung sinong nagbigay ng ganitong amount na pera. Pag-release naman ng wedding invitation, guys, sa kanilang kultura, ay mas maganda kung ang couple mismo ang magde-deliver doon sa mga guests. Parang hindi maganda sa kanila, guys, kung ipapadala mo lang sa ibang tao. Mas maganda kung ang couple mismo or ang relatives ng couple ang magbibigay doon sa mga invited na guests. Number 4, guys, before the day ng kasal, yung couple ay magbibigay ng merit or honors sa kanilang mga ancestors.
Pero, in my case, guys, kasi, of course, alangan naman mag-print pa ako ng pictures ng lula at lolo ko, di ba? Nagbigay lang kami ng merit and honor sa ancestors ni Lynn. Pagdating ko dun sa bahay nila, may isang long table near sa door na may mga fruits, may duck, may iba't ibang putahe, mostly are parang Chinese foods. Tapos ano ng incense, tapos parang nagbow kami ng 3 times yung ganun. Yun yung giving of honor and merit to the ancestors. Punta na tayo sa panglima. Yun yung wedding dress. So sa case namin guys, ay nag-avail kami ng package sa isang wedding studio. At sila nang in charge doon sa prenup namin, sa clothes, during the prenup and the wedding day, and also the makeup. Sa wedding ceremony guys, usually yung sinusuot ng couple dito ay yung Thai traditional wedding dress sa morning. Yun yung ceremony. Pero in the afternoon, during the reception, pwede na silang magsuot ng western style or depende sa gusto ng couple. Number 6 guys, yun yung preparation ng bridesmaid at saka groomsmen. Pag simple wedding like ours, wala na kaming kinuhang bridesmaid at saka groomsmen. Kasi yung cousins na ni Lynn ang nagsilbing groomsmen at saka bridesmaid namin. Sa amin guys, hindi na kami kumuha kasi very simple lang naman yung wedding. Punta na tayo doon sa number 7 guys, which is the Thai engagement ceremony or the Kanmak procession. So sa Kanmak procession guys, I'm not sure if I pronounce it correctly. Yung groom traditionally ay maglalakad from their house going to the house of the bride. The groom is accompanied by the family and friends. And most of the time, may singing, may dancing, at saka gamit nila yung traditional Thai drum. So, ang saya-saya guys. Tapos nadala nila yung dory at saka yung mga offerings guys for the ceremony habang nagpaparade papunta sa bahay ng bride. Pero sa amin guys, kasi sa hotel yun, nagparade lang sila from outside sa hotel papunta doon sa room kung saan hiniheld yung wedding ceremony namin. Ang pangwalo naman guys ay ang groom's gated approach. Before makakarating ang groom doon sa kinaroroonan ng bride, kailangan mo na niyang dumaan doon sa mga gates na gawa ng mga bridesmaids or relatives ng bride. Ang mga gates naman na ito guys ay gawa lamang sa isang rope or sa isang pisi. So binablock nila yung dadaanan ng groom. So before nila padadaanin yung groom, kailangan mo nang mag-comply ng groom doon sa i-demand nila na dapat gawin ng groom. Halimbawa, i-ask nila yung groom na kumanta. So, kailangan kumanta ng groom or maggawa ng kahit na anong task or magbigay ng pera before nila padadaanin yung groom. Sa clip na ipapakita ko sa inyo guys, mapapanood nyo, doon lang nagkaroon ng gate, doon sa door na mismo ng room kung saan ako naroon. Kasi wala nga kaming bridesmaids. Makikita nyo kung anong pinapagawa ng cousin ni Lynn sa kanya before siya nakarating sa akin. Thank you so much. Kapag nalampasan na ng groom yung mga gates guys, pwede niyang sunduin yung bride kasama ang kanyang family at relatives at escort nila ito punta sa room kung saan gaganapin ang wedding ceremony. Pagdating doon guys ay magkakaroon ng prayer, tsaka doon na mangyayari yung pang-sampu natin na step, which is presentation of dowry or sinsot. So doon din mangyayari yung pag-exchange ng rings at pag-pay ng respects ng wife doon sa kanyang husband by bowing her head sa lap ng husband like this. Doon din mangyayari guys ang pag-pay ng respect ng wife doon sa parents at saka sa mga nakakatandang family ng kanyang husband. The same thing with the husband guys. Ganon din ang gagawin ng husband doon sa parents at nakakatandang mga relatives ng kanyang wife. May mga family guys ng groom na during that time magbibigay din sila ng gold bars sa couple as a symbol of prosperity. Sa case ko guys, 2 gold bracelets yung binigay ng aking mother-in-law at saka ng kanyang
aunt. Labing isa guys, yung blessings and prayers from the monk. Parang ano lang din siya guys, mass sa mga Catholic churches at saka sa Christian churches during the wedding. Number 12 guys, yun yung Simon Con. In Thai, Simon Con. Hindi ko lang alam kung tama na naman yung pagkakasabi ko, pero ang meaning niya, joining by thread. Katulad lang din siya sa Christian wedding guys na may cord na i-connect doon sa couple. Pero sa Thai, dapat yung string na ikakabit doon sa couple ay made of cotton kasi lalagay dito. Tapos may string, tapos yung dito yung cotton. Ang gagawa nun guys, dapat ay yung pinakamatanda sa family. It's either from the family of the bride or from the family, I think from the family of the bride or from the family of the groom. Yung maglalagay guys, dapat successful din yung marriage niya kasi ang meaning nun ay forever. That you are one, you can stay forever as one. As one. The next one guys is Rot Nam Sang. Rot Nam Sang. Nam is water. Pouring of water guys habang nagbibigay ng wish doon sa couple. So lahat ng guests magla-line up. Yung mga guests na gusto magbigay ng kanilang mga good wishes and advices doon sa couple. Ipo-pour nila yung water between sa hands ng couple. Gamit nila sa pagpo-pour ng water guys is a shell. Traditionally dapat ang shell ay galing talaga sa dagat. Yung bride, pag ganito, nakaharap kang ganon, yung bride na nandito sa right side, tapos yung groom na sa left side. Usually guys, ang Thai wedding, morning talaga niyan ay Thai ceremony. Starting lunchtime until dinner yan guys, party yan sa kanila dito. Punta naman tayo mga sweeties sa number 14, which is the wedding reception. So sa Thai wedding reception ay maaari nang magpalit ang couple ng western style clothes. Sa reception mangyayari mga sweeties ang sayawan, kantahan at kainan kasi party nga, 'di ba? Dito rin mag-table hopping yung couple kasama ang kanilang bridesmaid na may dala-dalang money box upang i-greet ang kanilang mga guest. So sa pagkakataong ito ay ibibigay na ng mga guest yung kanilang mga envelope na may lamang pera na hindi bababa sa 500 baht. At dito rin ibibigay ng couple yung token para sa mga guest. Dito rin mangyayari ang pictorial. So, ang pictorial ay table by table para hindi crowded. Pagkatapos ng table hopping mga sweeties ay pupunta na ang couple doon sa may entrance para salamatan ulit ang mga guests sa huling pagkakataon. Yung ibang mga guests na hindi nakapagbigay ng kanilang advices at wishes para sa couple, may isang book doon mga sweeties na pwedeng magsulat doon ang mga guests sa kanilang mga wishes at advices. Pagkatapos noon ay pupunta na sila sa isang room na may isang malaking bed. At doon papasok ang ating number 15, preparing the couple's bed. Traditionally, ang couple's bed ay may mga petals at may isang tray na may bag of beans and seeds na nagsisimbolize for prosperity, bowl of water na nagsisimbolize ng harmony, mortar na nagsisimbolize ng solid love, sleeping cat figure na nagsisimbolize ng comfort at home, at unripe squash for happy marriage, rooster for waking up early at magmabanat ng buto, king for long life. Pero sa wedding ko, hindi ko na maalala kung ano yung mga nandoon sa tray. But ang naalala ko mga sweeties ay may petals doon sa bed na naka-form ng malaking heart. At pinahiga doon yung parents-in-law ko. At pinapretend sila for a couple of minutes na natutulog at nag-dream ng good life para sa akin at sa aking asawa. At doon na ito nagtatapos mga sweeties. So, alam na kung ano ang susunod na mga pangyayari. Alam nyo na yon. Mga sweeties, sana ay nag-enjoy po kayo or sana hindi kayo na-bored sa aking pag-yaw-yaw dito. Yaw-yaw, Bisaya masyado. Sana ay may natutunan po kayo sa aking mga pinagsasabi dito at sana ay abangan nyo po ang ating susunod na mga videos at sana ay i-like nyo din po ang video na ito. Like, share, subscribe
and don't forget to touch the bell para kung may mga bagong uploads ay manonotify kayo. See you guys and God bless.